ano, hindi ako nagsasabi kay Brad Ellie ng ng mga dahilan. Nakakaramdam po yun. Madali pong makaramdam yun si Brad Ellie. Tsaka madali pong maka-espiritu yun. Tapos, wag na nga, sabing ganyan. Tapos, susunod na araw, ganun na naman, sasabihin niya sa akin, sama ka sa Brazil ha. Ganun. Until dumating yung araw na ihahatid namin sila sa airport, nasa elevator kami. 3 yata kami nun or 4 sa elevator. Sabi po ni Brad Ellie sa akin, ito si Badong kasi, ba't ayaw sumama sa akin sa Brazil? Alam niyo po, ang ginawa ko na lang, ngumiti na lang ako kay Brad Ellie. Ninitian ko na lang si Brad Ellie. Kaya yun, saksi po yung mga kapatid na naging delegate sa Mission Thessalonica. Di ko po alam na kinukwento pala ako ni Brad Ellie na, alam nyo ba, kung paano nagpasimula yung gawain, itinaguyod yun ng pagtitinda ko ng lumpia hanggang dumating sa Singapore yung pagtitinda ng lumpia. Sabi niya, alam nyo ba, yung tag-intindero ko sa Singapore, naku, ang galing magtinda nun, sabing ganyan. At saka, ang ganda ng diskarte niya. Alam nyo ba ang diskarte nun? Para makumbinsi niya yung mga tao, sasabihin niya, kung hindi kayo nasarapan, wag niyong babayaran. Sabi ni Brad Ellie, ganun kalaki yung pananampalataya ng bata na yun, kahit doon sa paninda ko, doon sa mga luto ko. Sabing ganyan ni Brad Ellie. Kaya, saksi po yan. Kasi pag every time na nagme-message sa akin yung mga kakilala ko na delegate sa Mission Thessalonica sa Brazil, pag nagme-message sila na, uy, binanggit ka ni Brad Ellie sa amin, sabing ganyan. Oh, bakit? Sabi kong ganyan, na kinakabahan naman ako. Hindi, good news nga, napaproud nga kami dahil pinagmamalaki ka ni Brad Ellie. Hindi ko tinitake yun. For me, na lumaki yung ulo ko. Ako, tinitake ko yun, ganun pala, nagmarka yung mga ginawa ko kay Brad Ellie. Kaya ngayon, biruin mo, Brad Daniel, ipapablock niyo po ako. Ano po bang ginawa kong masama? Sinasabi niyo, nagsasalita ako ng laban sa aral. Patunayan niyo po kung ano ang sinabi kong nilalabanan kong aral. Nakahanda akong tanggapin yung kaparusahan. Pero matitiyak ko po sa inyo, Brad Daniel, na wala po akong nilabanan na aral. Nagsalita ng laban sa aral. Manapa, yung mga kilala kong binabanggit ko, unti-unti lang po yun. Hindi ko lahat ilalabas. Bakit ngayon, itong mga KNP na sinasabi ko, na mga tiwali, bakit hindi nyo po imbestigahan? Meron pang isang tiwaling namumuno dyan ngayon, yung nasa Singapore, si Brad Robert Naboa. Bakit hindi nyo po imbestigahan? Sinuspindin nyo, tapos ilang buwan lang nakabalik sa tungkulin. Bakit? Biruin mo, nakasasakyan. Saan niya kinukuha yung pambili na sasakyan? Si Sismonet lang naman ang nagtatrabaho doon. Tapos, kung pagka pumunta kayo ng Australia, sila din nakasunod. Ilan ba sila? 4, 5. 1, si Nikki, panganay, si Nikki. Tapos yung bunso, 5. Magkano po ba ang pamasahe mula Singapore hanggang Australia, hanggang New Zealand? 4,000 SGD Singapore dollars. Kwentahin nyo po yun, 43 times 4,000. Times 5, times 4. Kaya ganun. Tapos, ngayon,